Yan, nag-aantay na lang kami ng oras. Alas 12 kami alis dito sa bahay. At lalarga na kami papunta sa aming pupuntahan na reunion. Reunion ng anak ko na si Lani, pa-reunion niya sa kanyang mga kamag-anak at pamilya. Yan, bossing, kaya nag-ready na po ako. Naisakay ko na po lahat sa sasakyan yung aming bitbit. Ayoko po yung pagdating ng oras sa kapa ako nagkakandara pa, ganun po ang kaugalian ko pag ako umaalis. Nilinis ko na po ang bahay ko lahat ng pati kwarto ko, nagmap po ako, sinabon ko para pagdating ko ay mabango ang bahay ko. Hindi na ako maglilinis kasi mapapahiga ako noon. Kaya naglinis na po ako lahat, baba hanggang dito sa second floor, nilinis ko na po. Isipin mo, madaling araw ako nagising, nagluto pa ako, nagpakain pa ako sa aking asawa. Yan po ako, mga bossing. Yan po ang nanay Linda nyo. Napakasipag niya. Joke lang. Joke lang. Yan, hindi ko naman sa pinupuri ko ang sarili ko. Mahilig ko talaga ako ganun po ang ugali ko. Yan. Pag nagbaba ng asawa ko, nakaready na po ako sa lamisa at kakain na sila. Pati anak ko, kakain na rin sila. Kaya bahala na sa akin ng Panginoon, maingatan niya ako. Ako po naman nananalangin bago ako bumaba ng aking bahay. Nauuna na ang panalangin sa taas. Sana nagpapasalamat ako at iningatan na naman ako niya sa buong magdamag. At sa buong maghapon ngayon, na mga araw ngayon, na mahalaga ngayon ang araw namin dahil magdidiwa kami ng amin. Doon sa reunion ng anak ko. Yan, magkikita-kita kami doon, kaya miss na naman ang bawat isa sa amin, kung sino man yung mga aatin doon. Yan, maraming salamat sa Panginoon na pinahintulutan mo kami maganap ng mga ganong bagay. Ako nagpapasalamat sa inyo, nang dahil sa inyo, kinasangkapan lang po niyo ang anak ko. Kayo po yung gumagawa ng ganon. Pero yung anak ko yung masigasig gumawa ng ganon klase para masaya yung buong pamilya. Thank you so much, Panginoon. At sana po may dumating na bisita na hindi ko inaasahan ngayong araw na ito, na malulungkot ako at matutuwa, sobrang tuwa. Siyempre, iba yon sa ganon. Kaya maraming salamat sa lahat. Yan, ilang oras na lang, lalarga na kami dito sa aming bahay. Wala pa yung asawa ko. Isipin mo mga guys, sabi ko sa kanya, wag na muna siya magtinda. Nagtinda pa. Dala-dala yung kanyang tricycle. Magdi-deliver pa daw siya. Sabi ko, pahinga ka muna. Sandali lang naman. Ilang araw lang ka naman magpapahinga. Ba't hindi ka mapahinga? Sabi ko sa kanya. Hindi daw siya mapakali. Kasi gusto niya, pag nagbihis siya, lalarga na agad siya. Kahit sinabi na yung oras, na ang oras ang alis namin ay ganon. Nagmamadali na po siya. Iba kasi siya. Ewan ko, bakit ganon siya? Sabi ko, yung ibang tao hindi naman ganon. Pero siya ganon. Kaya mahirap ispilingin ang ugali ng asawa ko. Ako lang ang nakakaintindi doon sa ugali niya. Ang mga anak ko minsan hindi rin naiintindihan siya. Ako lang po, kasi ako sakay lang ako ng sakay. Kahit na hindi ko gusto yung kanyang ginawa, sige, sasakyan kita kung anong gusto mo. Bahala ka sa buhay mo, matanda ka na. Sabi ko nga ganun iyo. Buti naman nakakauwi naman siya ay ligtas, maganda, malakas yung kanyang pangatawan. At parang diyan nga siya lumalakas sa kanyang pagtitinda. Kaya hinahayaan ko na siya. Kasi kung di siya magtitinda, ang mga nakaraan niyang araw, buwan, napakahina ng kanyang katawan. Inaalalayan ko pa siya tumayo mula sa kanyang pagupo. Nagpapatulong niya sa akin. Ngayon po, isipin mo, nakakarating sa malalayong lugar, nakatricycle lang. Ang init-init pa ng panahon. Sabi ko, Panginoon na lang ang nag-iingat sa'yo. Sabi ko ang ganun. Lagi ka mananalangin bago ka umalis. Sabi ko sa kanya, iingatan ka ng Panginoon. Palalakasin ka pa, bibigyan ka pa ng mahabang buhay. Sabi ko ang ganun. At magsasama-sama pa tayo ng matagal. Yun lang po mga bossing. Maraming salamat. God bless. Ang mga anak ko, nakagayak na ngayon. Yan, kanya-kanya kami ngayon lakad. Kami dito manggagaling sa Bulacan. Sila manggagaling sa Quezon City. Doon na kami magkikita-kita. Di ko alam kung sino madadatngan ko doon. Thank you so much. Bye-bye. Bye-bye po.